that Arizona sky. Yun, so ito muli guys, ang inyong lingkod, RP Max Vlogs. Welcome po sa ating channel muli. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi, kung nasaan man po tayong dako sa mundong ito. California. Meron po tayo guys, konting reaction dito nga po sa live ni Kuya Val kaninang umaga. Marami po kasi usually may mga nababanggit po si Kuya Val na maganda pong reaksyonan sa kanyang mga live, especially sa umaga. So, yun nga po ang gusto kong reaksyonan, magbigay lang po ako ng aking konting opinion dito nga po sa binanggit niya kaninang umaga, December 6, 2023. Umaga dyan po sa Pilipinas. So, bago po natin gawa ng komento guys, ito pakinggan muna natin sandali. Itong binanggit po ni Kuya Val. Okay? So, ito po yun. Kahapon nga po, nag-scout sila Kalinga Prab, nagmotor. Motor po ang gamit nila Kalinga Prab, nagmotor po. At nag-scout nga po at maubusan siya ng content ay anong i-upload niya sa kanyang main channel kung hindi siya mag-scout. Kaya po napilitang mag-scout na laang at wala nang scouter ata. Kapag walang scouter po mga kalingap, wala na. Anong ito-content? Tulad natin, ang content ko sa diet, nalang mo to. Kaya ako po ilalabas ngayon, mga kaibigan, mag-i-scout ako. At punta ako ng bundok para man po may content tayong muli sa ating pong pag-charity. Good morning sa ating lahat. Shout out. Dapat magpakasipag tayo mga kaibigan. Hindi yung paupo-upo, patayo-tayo, pakain-kain, pahiga-higa, maghapong walang ginawa. Anong tawag dyan? Tamad. Tamad na kalingap. Dapat magpakasipag. Yun, so yun po yung narinig natin guys sa binanggit po ni Kuya Val. Tungkol po sa pag-i-scout, mukhang maubusan na po ng mai-content. Okay, dahil nga po ang mga scouters hindi na yata masyadong nakapag-scout. Ika nga, iilan na lang po yata ang nag-i-scout. Ika nga, wala na po silang naipasa kay Kalinga Prab at kahit naman kay Kuya Val, wala na po yatang naipasa din. Kaya mahirap po na maubusan po sila at wala na pong may content sa kanilang mga channel. Ang challenge po talaga guys sa mga nagcha-charity o siyempre pag nag-scout ka, kailangan mo pong magbigay ng pang-charity, pang-ayuda. Real talk po tayo, magkano po ba ang minimum sabihin natin na dapat i-charity natin o i-ayuda natin doon sa mga nilalapitan natin o yung gusto nga nating i-scout. Pinaka-minimum siguro guys sa nakikita ko sa mga nag-uumpisang vloggers na wala pang malaking revenue. Okay? Kailangan po siguro pinaka-minimum dyan guys ay mga 5 kilong bigas. So kung sa 50 pesos per kilo, bali 250 po yun. So kung samahan po natin ng noodles, sardinas, siguro aabot siguro ng 400 to 500 pesos. So yun po yung pinaka-minimum na iabot po natin. Okay? Tapos, siyempre kung pupunta po tayo doon, kung tayo po ay nakamotor, kailangan po nating maggasolina sa ating motor. Hindi naman pwedeng maglalakad, mahirap po yun. Lalo na po kung ang gusto nating puntahan yung sa mga bulubundukin talaga. So, kailangan po nating magmotor o di kaya sasakay ka ng sasakyan, jeepney man o kung anong sasakyan, makarating ka lang doon sa pupuntahan mo. Kung nagmumotor po, siguro sabihin na po natin ang gasolina siguro balikan, sabihin nating average mo siguro 200 pesos. So, 700 pesos na. Ngayon, siyempre, kailangan mo namang kumain din, lunch mo, pag pupunta ka doon. Hindi ka naman pwedeng magutom. So, mahirap po yun. So, ika nga, ang budget mo guys, kung magcha-charity po tayo, maghahanap ng may scout, ika nga, kailangan po natin ng 1,000 pesos a day.
O sabihin natin 1,000 to 1,500 pesos a day. Sa isang buwan po, no, kung sabihin natin straight talaga na maghanap ka ng matulungan, kailangan mo po ng 30,000 pesos hanggang siguro 40,000 pesos. Ayun. So, yun po yung pinaka-minimum lang po yun. So, kung wala ka pang revenue, ay mahirap po gawin yan. Talagang tatamarin po tayo na maghanap po talaga ng matulungan. Siguro makalabas ka man once a week, twice a week, o 3 times a week. Kaya nga po ang ginagawa ng ibang mga scouters supposed to be, bumubuntot na lang, no? Kung saan pupunta si Kalinga Prab, saan pupunta si Kuya Bal, sasama na lang ng sasama. At wala nga siyang pang-ayuda, wala nga siyang pang-scout. So, ganon po yata. Hindi ko sinasabing yun talaga ang nangyayari, guys. Yung sa akin po ay analysis ko lang po na baka yun po ang posibleng dahilan. Walang pang-ayuda, walang pang-scout ang mga scouters. Kaya po natutulog na lang, pahiga-higa na lang dahil wala nga pong pang-ayuda. So yun po talaga ang challenge, no, sa mga nag-uumpisa pa lang. Lalo na po kung walang sponsors na nakasuporta. So yun po talaga ang problema. Dahil po hindi po tayo pwedeng mag-vlog. Pupunta ka sa bundok, no, may i-vlog ka na matanda. Hindi mo po pwedeng i-vlog yun na wala po kayong ibibigay. Lalo na po kung nag-trending yung i-vlog natin, sasabihin po ng tao, manggagamit po tayo. So yun po ang problema. Okay? And actually kung nag-vlog man tayo at nag-trending po yun o nag-viral, obligado din po tayo na balikan kung sino po yung binlog natin at kung pwede, pabahayan po natin. Ganon po ang expectation ng tao. Real talk po yan. Pag hindi mo binalikan yung nag-viral mo na video, hindi mo man lang binigyan o pinabahayan na nag-viral yung vlog mo, babatikusin ka po ng tao. Ibabash ka ng tao. Sasabihin nila, ginamit mo lang si matandang ganito o kung sino man yun na binlog mo na hindi mo man lang binalikan. Kaya nga po minsan, yung mga charity vloggers, mas pag nahirapan na po sila, mas gugustuhin nilang mag-reactor na lang. Totoo po yun kasi sa pag-charity talaga, magastos. Kailangan mo po talagang may pundo o meron ka pong pang-ayuda. Swerte po yung mga nagcha-charity na meron na pong malaking revenue. Pero yung mga nag-uumpisa pa lamang tapos wala pang sponsor ay talagang mahirap. Hindi mo po kayang lumabas araw-araw. Kaya at the end, mas gugustuhin mong sumasama-sama na lang at hindi na mag-scout. Kasi nga wala kang pang-scout eh. Yun po talaga ang challenge. Ngayon isang challenge pa po, no, sa mga areas kung saan marami na po ang nag-i-scout. Ika nga darating yung punto na maubusan po kayo ng pupuntahan. Okay? Lalo na po kung ang hahanapin nyo, siyempre no, namimili po tayo, sabi nga po ni Kuya Val, ang pipiliin po talaga natin yung pinakamahirap. Yung talagang nangangailangan na walang-wala po talaga. Huwag po nating bigyan ng ayuda yung isang tao na bata pa. Tapos, naghirap. Ibig sabihin, mga tamad po yun. Totoo po yun. So, maliban siguro kung may sakit, walang kakayahan magtrabaho, yun ang posible siguro. Pero hanggat malakas pa yung katawan nila, pero naghirap sila, ibig sabihin ay hindi lang sila talaga nagsikap sa buhay nila. So hindi po sila karapat-dapat na tulungan. Ngayon, in the case naman sa mga natulungan ika nga na halimbawa itong mga Kalingap Angels, sila po yung mga taong punong-puno ng pangarap. Ang problema, wala po silang kakayahan. Wala silang pangpaaral ika nga. Kaya naman doon din sila karapat-dapat na suportahan. Dahil gusto po natin guys, na umasinso ika nga yung mga katulad po nila. Alam po natin kapag hindi po sila nakatapos ng kanilang pag-aaral, hindi po talaga sila asinso. Education lang po talaga ang posibleng ika nga no, ang only way para makaahon tayo sa kahirapan. Maliban na lang siguro kung meron tayong mga kamag-anak na mayaman, so kahit hindi tayo mag-aral, okay lang po yun. O di kaya biglang nanalo sa loto yung tatay natin o tayo mismo. So kahit hindi na mag-aral yung mga anak natin, mayaman na po yun. Pero hindi po pwedeng asahan natin yung ganun. Na tumaya tayo sa loto at wag na mag-aral. Baka sakali
lalo po tayo maghirap pag ganun po ang gagawin natin. So yun po ang mga naobserbahan natin guys, no, sa mga nagcha-charity, mga nag-i-scout, yung mga challenges, no, na hindi po basta-basta kung wala ka pong kinikita pa sa yung channel. Okay? Kaya nga po, mas gusto ng iba mag-reactor na lang kaysa mag-charity. Kung walang suporta talaga, walang sponsors na umaalalay, at wala din naman po silang kakayahan na magbigay ng ayuda. Siguro kung may mga charity vloggers na gusto po talagang mag-scout at medyo hirap nga ito sa pang-ayuda, pwede siguro kahit twice or 3 times a week, no? Kasi mayroon po tayong sinusunod na rules. At yung mga charity vloggers na hirap ika nga sa budget, siguro makiusap na lang sila kung meron silang mga kaibigan, mga sponsors na pwede silang suportahan. Pwede din po yun. So isa po yun sa tinitingnan actually ng MERD, no? Kasi meron po tayong rules dyan na kapag 100,000 subscribers plus na yung subscribers ng isang charity vloggers, kailangan niya pong mag-charity at least 3 times a week. Kung below 100,000, at least 2 times a week. Kung magagawa mo ng mas marami dahil meron kang kaibigan, meron kang mga sponsors, mas maganda. Kaya nga po yung mga charity vloggers na kasama po natin dyan sa Dait na marunong ika nga dumiskarte, no? Katulad nga po kay Kindred, na kahit na mahina po yung views niya, malakas po yung kanyang super chat. Kasi nakikiusap po talaga siya na para matulungan niya yung mga tinutulungan niya, lalo na po yung pinapaturukan. Nakikiusap po talaga siya tuwing nagla-live. Kaya naman po maraming sumusuporta sa kanya. Kasi nga alam nila kung saan napupunta yung pinapakulay nila, pinapalipad nila sa super chat. So ika nga siguro diskarte na lang po guys, no, para magkaroon ika nga ng pang-ayuda. Siguro kasi ang mga sponsor po pag nakita naman po nilang masipag talaga yung charity vloggers, gumagawa ng paraan, nandoon naman po sila, naawa po sila. So ganun lang po yun. So yun lang po ang comment natin guys, no, sa binanggit po ni Kuya Bal na nag-scouting na ito si Kalinga Prab kasama yung ilang K-boys kasi nga baka maubusan na po ng may content at kasama na din po si Kuya Bal. Gusto na din po niya mag-scout kasi wala na po siyang may content. Kung talagang may passion tayo na tumulong, no? May passion po tayo mag-charity, nandun po yung passion natin na mag-vlogging, no? At dito nga sa bilang isang Kalingap charity vloggers ay lahat po siguro ng diskarte, legal na diskarte, gagawin po natin. Basta makatarungan po yan at higit sa lahat, wag po tayong manloko ng sponsor. Yun po ang kailangan guys. Pag nakikita naman po ng sponsors yung katapatan natin, kabaitan natin, at kasipagan natin ay malay po natin ay mapapansin po nila at susuportahan po tayo. So ganun lang po. So yun lang po guys ang aking konting reaction dito nga po sa live ni Kuya Bal kaninang umaga. Sa mga bago lang po sa aking munting channel, huwag po natin kalimutang i-subscribe at paki-like din po guys ang video na ito. Huwag din po natin kalimutan guys na suportahan ang ating ama ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Prab, and Ate na Vlogs. At mga kasamahan ko pong charity vloggers, mga official Kalingap reactors ay suportahan din po natin guys. Sa mga walang sawang nanonood at nagsubaybay po ng mga videos namin, mga walang sawang nagko-comments, nag-likes, nag-shares, at lalong-lalo na po sa mga hindi nag-skip ng ads ay maraming salamat. Bago ko po i-end itong video na ito, meron na po akong isi-shoutout. Muli, maraming salamat sa inyong lahat guys. Ingat po tayo kung nasaan man tayo. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.